Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating espesyal na programa ngayon. Ako po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa pagkakataong ito kung saan tayo ay magkasamang magdarasal at magpapalakas ng ating pananampalataya. Sa mga sandaling ito, nais kong iparating ang aking taus-pusong pagbati sa bawat isa sa inyo, saan man kayo naroroon. Ang ating paksa ngayon ay tunay na napakahalaga at puno ng pag-asa, at ako ay umaasa na ito ay makapagbibigay ng liwanag at proteksyon sa ating mga puso at isip. Ngayon, ang ating pagninilay-nilay ay nakatuon sa isang napakalalim na tema ng panalangin na nagbibigay ng kaligtasan at mga pagpapala. Alalahanin natin na ang ating mga salita at mga dalangin ay may kapangyarihang humipo sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Sa panahon ng pagsubok at hirap, ang panalangin ay nagiging ating kanlungan at lakas. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong makiisa sa ating pagninilay ngayon. Kung kayo ay may mga saloobin o karanasan na nais ipabahagi, huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba. Ang ating komunidad ay nandito upang suportahan at palakasin ang isa't isa. Sa ating pagnilay-nilay ngayon, tayo ay tutok sa mga mensahe ng pag-asa at proteksyon na tila nagmumula sa mga banal na salita. Ang mga ito ay nagbibigay inspirasyon at nag-aanyaya sa atin na lumapit sa mas mataas na kapangyarihan sa bawat pagkakataon. Habang tayo ay nagdarasal, naway mapuno tayo ng tiwala at kapanatagan sapagkat ang ating panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang malalim na ugnayan sa ating Diyos. Nais kong magbigay diin na ang ating mga pinagdaraanan ay hindi kailanman nag-iisa. Sa ating mga pagsubok, kasama natin ang ating manlilikha na handang magbigay ng gabay at tulong. Ang mga mensahe ng pag-asa ay narito upang ipaalala sa atin na hindi tayo pinababayaan. Sa ating pagdarasal, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang pagmamahal at liwanag sa mundong ito, kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay binibigyan ng kapayapaan at lakas upang harapin ang anumang hamon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasali sa ating pamilya ng pananampalataya. Sa ganitong paraan, makakasama mo kami sa mga susunod na pagkakataon ng pagninilay-nilay at panalangin. Ang ating komunidad ay patuloy na lumalago at ang inyong suporta ay napakahalaga sa ating misyon na ipalaganap ang pagmamahal at liwanag ng Diyos. Habang tayo ay magkasamang magdarasal mamaya, naway ating buksan ang ating mga puso at isipan sa mga mensahe ng pag-asa. Maglaan tayo ng ilang sandali upang magmuni-muni at magdasal, hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at lahat ng mga tao na nangangailangan ng ating mga dalangin. Tayo ay isang katawan at ang ating mga dalangin ay may kapangyarihan. Kaya't magkaisa tayo sa panalangin at pagninilay-nilay. Isipin ang mga bagay na nais mong ipagdasal at ipagkatiwala ang mga ito sa Diyos. Sa ating pag-uusap sa Kanya, naway madama natin ang Kanyang yakap at pag-ibig na walang kapantay. Huwag kalimutang i-share ang inyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang bawat kwento ay mahalaga at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Tayo na't magpakatatag sa ating pananampalataya. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga pangako ng ating puso na naniniwala sa Kanyang kabutihan at katapatan. Ang Diyos ay laging nandiyan, handang makinig at umalalay. Kaya't sa mga susunod na minuto, tayo ay magkaisa sa isang makapangyarihang panalangin. Magsimula na tayo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at panganib,
Ang pagkakaroon ng isang matibay na kanlungan sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas. Ang mga talata na nagsasaad ng ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan ay nagtuturo sa atin na ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya ay hindi lamang isang simpleng paniniwala, kundi isang aktibong pag-amin na Siya ang ating pangunahing tagapagtanggol. Sa bawat araw, tayo ay nahaharap sa iba't ibang hamon. Maaaring ito ay sa ating kalusugan, mga relasyon, o sa mga pinansyal na aspeto ng ating buhay. Ang mga pagsubok na ito ay tila mga anino na nagbabantang sumalant sa ating kapayapaan. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa bawat oras ng takot at pangamba, mayroon tayong mas mataas na kanlungan na maaasahan, ang Diyos. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging isang kalasag na nagpoprotekta sa atin mula sa mga negatibong epekto ng mga pagsubok na ito. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay nangangahulugan ng pagtanggap na hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng ating buhay. May mga pagkakataon na ang ating mga plano at hangarin ay hindi natutupad at dito tayo madalas natutukso na mawalan ng pag-asa. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na muling ipaalala sa ating sarili ang mga salita ng Diyos na nagsasabing Siya ang ating kanlungan. Ang pagkilala sa Kanya bilang ating tagapagtanggol ay nag-uudyok sa atin na humingi ng Kanyang tulong at gabay. Sa bawat panalangin, sa bawat paghingi ng tulong, tayo ay nagpapahayag ng ating pagtitiwala na Siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng tulong, ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, kundi Siya rin ay kumikilos. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay lumapit sa Kanya at makipag-ugnayan sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nalalayo sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa halip, Siya ay malapit sa ating puso at handang makinig sa ating mga daing. Ang ating tiwala sa Kanya ay nagiging dahilan upang tayo ay makatagpo ng lakas sa Kanyang mga pangako. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan ay nagdadala sa atin ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang mga salitang ito ay nagsisilbing ilaw na naggagabay sa atin pabalik sa tamang landas. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makaharap sa mga pagsubok na may tapang at lakas ng loob. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, dalhin natin ang ating mga alalahanin sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat. Ang ating mga pangarap, takot at pag-asa. Sa ating paglalakbay, mahalaga ring maging matatag ang ating pananampalataya sa mga panahon ng kasaganaan. Huwag nating kalimutan na ang mga biyayang natamo ay mula sa Kanya. Ang ating pagtitiwala ay dapat na hindi lamang nakatuon sa mga oras ng pangangailangan, kundi maging sa mga pagkakataong tayo ay pinagpala. Sa mga panahon ng kasaganaan, ang ating puso ay dapat manatiling nakatuon sa Diyos at maging mapagpakumbaba. Ito ay isang pagsasabuhay ng ating pagtitiwala na Siya ang nagbigay ng lahat ng ito at Siya rin ang makakapag-alis ng mga ito kung kinakailangan. Sa huli, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay isang walang katapusang proseso. Habang tayo ay patuloy na humahanap ng Kanyang presensya at pag-ibig, tayo rin ay patuloy na lumalago sa ating pananampalataya. Ang mga talatang ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga pangako ng Diyos na dapat nating yakapin at isapuso. Sa bawat pagsubok at tagumpay, ang Kanyang pagmamahal at proteksyon ay laging naroroon, handang magbigay ng kanlungan sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Sa mga talatang ito, ating makikita ang isang malalim na mensahe ng pag-asa at proteksyon
na nagmumula sa ating manlilikha. Ang Diyos ay hindi lamang isang malayo at hindi nakikita na nilalang. Siya ay ating tagapagtanggol, ang ating kanlungan sa oras ng panganib. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinahaharap, ang mga salitang ito ay nagbibigay ng katiyakan na mayroong isang makapangyarihang presensya na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Ang unang bahagi ng mensahe ay ang pagkilala sa Diyos bilang ating tagapagtanggol. Sa ating buhay, maraming mga bitag at panganib ang maaaring dumating. Maaring ito ay pisikal na panganib, emosyonal na pagsubok o espiritual na labanan. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa mga talatang ito, makikita natin na ipinapakita ang kanyang kakayahan na iligtas tayo mula sa mga salot at panganib na nagkukubli sa ating paligid. Ang ating Diyos ay hindi natutulog. Siya ay laging handang tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Maraming tao ang nag-aalala at natatakot sa mga hindi tiyak na bagay sa buhay. Ngunit ang mensahe dito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang tulong. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa ating mga puso. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong isang makapangyarihang Diyos na handang dumamay sa atin at magbigay ng proteksyon. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya o natatakot, ang ating pananampalataya ay isang mahalagang sandata. Dapat nating alalahanin na ang Diyos ay may mga paraan upang tayo ay iligtas kahit na hindi natin ito nakikita sa ating mga mata. Ang kanyang mga plano para sa atin ay higit pa sa ating mga inaasahan. Minsan, ang mga pagsubok ay maaaring magdala sa atin ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay lalong nabubuo. Ang ating pananampalataya ay nagiging mas matibay at ang ating pag-unawa sa Kanyang pagmamahal ay lumalalim. Mahalaga ring isaalang-alang na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Sa halip, ito ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, tayo ay mayroong isang Diyos na nagbibigay ng tulong. Ang kanyang mga pangako ay tapat at totoo. Sa bawat hamon na ating hinaharap, siya ay nariyan upang tayo ay patatagin at bigyan ng lakas. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit anong mangyari, tayo ay ligtas sa kanyang mga kamay. Sa ating pagninilay sa mga talatang ito, naway mapagtanto natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Siya ang ating kanlungan at nag-iingat sa atin mula sa mga panganib. Ang kanyang pag-ibig at awa ay sapat upang tayo ay makabangon sa anumang pagkatalo o pagkabigo. Dapat tayong patuloy na manalangin at humingi ng kanyang tulong sa lahat ng pagkakataon. Ang ating mga panalangin ay hindi nasasayang. Bawat salita ay umabot sa kanyang puso at siya ay tumutugon. Ngayon tayo ay dumudulog sa Kanya sa panalangin. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa pananampalataya at pagtitiwala. Sa gitna ng mga panganib at pagsubok, kami ay humihingi ng iyong proteksyon at gabay. Naway patuloy mo kaming iligtas mula sa mga bitag at salot na nagkukubli sa aming paligid. Bigyan mo kami ng lakas at kapanatagan sa aming mga puso at tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya. Salamat sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Amen. Sa ganitong paraan, tayo ay patuloy na magiging matatag sa ating pananampalataya. Alam na ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay iligtas at protektahan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa pangako ng Diyos na tayo ay kanyang pakikinggan at tutulungan sa oras ng ating pangangailangan.
Sa ating paglalakbay sa buhay, marami tayong kinahaharap na pagsubok at panganib. Minsan, ang mga pagsubok na ito ay nagiging tila mga hadlang na mahirap lampasan. Sa mga pagkakataong ito, napakahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos na Siya ay naririyan upang tayo ay tulungan. Sa ating mga panalangin, madalas tayong humihingi ng tulong, ng gabay at ng proteksyon. Ang mga talatang ito ay nagsasaad na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, Siya ay tutugon. Ang kanyang pagnanais na makipag-ugnayan sa atin ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagkalinga. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Mayroong isang makapangyarihang Diyos na handang makinig at umaksyon para sa ating kapakanan. Isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang ating kakayahang manalangin. Sa mga pagkakataong tayo ay nababalot ng takot o pag-aalala, ang ating mga panalangin ang nagsisilbing tulay sa ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin na ipapahayag natin ang ating mga hinanakit, takot at pag-asa. At sa bawat pagsambit ng ating mga salita, naririnig ng Diyos ang ating mga daing at pangarap. Ang mga talatang ito ay nagsusulong ng ideya na ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin ay hindi lamang simpleng sagot. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na makaranas ng kanyang kaligtasan at kasiyahan. Minsan ang ating pananampalataya ay sinusuway ng mga pagsubok. Maaring madama natin ang kawalang katiyakan sa ating mga sitwasyon, ngunit dito sa ating mga talata, makikita natin na ang Diyos ay may pangako sa mga tumatawag sa Kanya. Sa Kanyang mga salita, tayo ay sinisiguro na sa kabila ng ating mga takot at pangarap Siya ay nandyan upang tayo ay tulungan. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Ang Kanyang kasagutan sa ating mga panalangin ay puno ng pag-asa at liwanag. Ang mga talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang huwag mawalan ng pag-asa sa ating mga panalangin. Anuman ang ating pinagdadaanan, laging mayroong puwang para sa pag-asa at pananampalataya. Sa mga oras ng pangangailangan, huwag tayong matakot na humingi ng tulong at makipag-usap sa Diyos. Ang Kanyang puso ay nakabukas at handang makinig sa atin. Sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya, tinatanggap ang Kanyang yakap ng pagmamahal at pagkalinga. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa atin kundi para sa lahat ng Kanyang mga anak. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang pagninilay-nilay ng ating ugnayan sa Kanya. Habang tayo ay nagtitiwala sa Kanyang mga pangako, natututo tayong maging mapagpasalamat sa Kanyang mga biyaya, gaano man kaliit o kalaki. Ang pag-asa ay nagmumula sa Kanya at sa ating pagtawag sa Kanya natututo tayong umasa sa Kanyang mga plano para sa atin. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagpapakita sa atin ng halaga ng pananampalataya at ng panalangin. Ang ating Diyos ay handang makinig at tumulong at sa Kanyang mga kamay, tayo ay ligtas at protektado. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magpapakumbaba sa ating mga puso at mananalangin, humihingi ng Kanyang patnubay at proteksyon sa ating mga buhay. Ngayon, tayo ay maghahanda para sa isang panalangin upang ipagdasal ang ating mga pangangailangan at humingi ng Kanyang mga biyaya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong harapan kami ay lumalapit puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga oras ng pagsubok at takot, nagtitiwala kami sa iyong walang hangang pagmamahal at proteksyon. Ikaw ang aming kanlungan at aming matibay na muog, sa iyo kami ay tiyak na ligtas. Sa iyong mga bisig, kami ay nakatagpo ng kapayapaan, at sa iyong mga pangako, kami ay nagkakaroon ng lakas. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga panganib at pagsubok, kami ay humihingi ng iyong gabay.
Sa mga dalangin na ito, kami ay naglalagak ng aming mga alalahanin at takot sa iyong mga kamay. Sa mga sandaling tila nag-iisa kami, tulungan mo kaming maramdaman ang iyong presensya. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga puso, umaasa sa iyong di mabilang na mga biyaya at proteksyon. Sa mga pagkakataong ang mundo ay puno ng kaguluhan, kami ay dumudulog sa iyo, O Diyos, bilang aming kanlungan. Ipinapangako mo sa amin na ikaw ay kasama namin sa lahat ng aming mga laban. Huwag mo kaming pabayaan sa mga oras ng pangangailangan. Sa iyong mga salita, kami ay pinapasigla at pinatibay. Kailanman kami ay hindi nag-iisa dahil ikaw ay kasama namin. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, palakasin mo kami upang mapanatili ang aming mga pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nadadapa, tulungan mo kaming bumangon at muling lumakad sa landas ng katuwiran. Ipinapangako mo na hindi mo kami iiwanan, kundi sa bawat pagsubok kami ay iyong sasamahan. O Diyos, sa mundong puno ng panganib, kami ay umaasa sa iyong mga pangako na kami ay iyong iingatan. Sa mga oras ng kagipitan, ipakita mo sa amin ang iyong kaluwalhatian at kapangyarihan. Huwag mo kaming hayaan na manghina, kundi bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa gitna ng mga bagyo, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming tagapagtanggol. Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Ibigay mo sa kanila ang seguridad at kaligtasan na nagmumula sa iyo. Sa kanila, kami ay naglalagak ng aming mga pag-asa at mga pangarap. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, naway madama nila ang iyong gabay at proteksyon. Ipinapanalangin namin ang mga nag-iisa at mga nawawalan ng pag-asa. Ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal at liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga oras ng sakit at karamdaman, kami ay nananalig sa iyong kapangyarihan upang pagalingin. Sa mga taong may mga sugat at pasakit, ipagkaloob mo ang iyong kagalingan at kapayapaan. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas na kakailanganin namin upang patuloy na manampalataya sa iyong kabutihan. Ipinapanalangin din namin ang mga naglilingkod sa mga nangangailangan. Bigyan mo sila ng lakas at katatagan sa kanilang misyon. O Diyos, kami ay nag-aalay ng aming mga pasasalamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat sinag ng araw, kami ay natutunghayan ang iyong mga biyaya. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong mga plano. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala, tulungan mo kaming makahanap ng tamang daan. Sa lahat ng ito, kami ay umaasa sa iyong walang hangang pagmamahal at kapangyarihan. Patuloy na ipakita mo sa amin ang iyong mga daan at pangako. Sa iyong ngalan, kami ay nagiging matatag sa aming pananampalataya at patuloy naming itataas ang aming mga tinig sa iyo. Sa bawat hakbang, kami ay magpapatuloy na lumakad patungo sa liwanag na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, kami ay nananalangin ng taimtim. Sa mga oras na ang aming mga puso ay puno ng pangamba at ang aming isipan ay naguguluhan, kami ay humihingi ng iyong ilaw upang magabayan kami sa tamang landas. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway magbigay ka sa amin ng katatagan at lakas. Huwag mong hayaan na kami ay maligaw sa mga kalsadang puno ng tukso at panganib. Sa mga pagkakataong kami ay tinutukso ng mga pagdududa, tulungan mo kaming tumayo na may matatag na pananampalataya sa iyo. Panginoon, kami ay umaasa na sa iyong mga pangako. Kami ay magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa mga oras ng kawalang katiyakan, kami ay humahawak sa iyong mga salita na nagbibigay ng pag-asa at liwanag. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong mga plano at pagtitiwala na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan.
Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay ng aliw at lakas. Huwag mo kaming pabayaan sa mga sandaling kami ay nag-iisa at nawawalan ng pag-asa. Ipaabot mo sa amin ang iyong mga kamay, O Diyos, upang kami ay makabangon sa bawat pagkakadapa. Sa mga pagkakataong ang aming mga pangarap ay tila naglalaho, tulungan mo kaming muling mangarap at mangarap na may pananampalataya. Ipinapanalangin namin ang mga pagkakataon na kami ay makapagbigay ng pag-asa sa iba, lalo na sa mga nawawalan ng tiwala sa kanilang sarili. Naway maging tagapagdala kami ng iyong liwanag sa mga tao sa aming paligid. Hinihiling din namin, O Diyos, ang iyong gabay sa mga desisyon na aming ginagawa. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maipakita namin ang iyong kabutihan at kagandahang loob. Sa mga panahon na kami ay nahihirapan sa mga desisyon, ipakita mo sa amin ang tamang daan at bigyan kami ng lakas ng loob na sundan ito. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming buhay na nagiging inspirasyon sa amin. Naway patuloy silang maging liwanag sa aming landas. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga pangarap ng aming mga pamilya. Ipinapanalangin namin ang kanilang kalusugan, kaligayahan at tagumpay. Naway sa bawat hakbang nila, madama nila ang iyong presensya at gabay. Sa mga oras ng pagsubok, naway maging matatag sila sa kanilang pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako. Ipinapanalangin namin ang mga bata, naway lumaki sila sa isang kapaligiran ng pagmamahal at pag-asa. Bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. O Diyos, sa mga oras ng pangangailangan, ipakita mo ang iyong kapangyarihan at kabutihan. Huwag mo kaming hayaan na magpakatagilid sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Sa halip, bigyan mo kami ng tapang at determinasyon upang harapin ang mga hamon. Sa bawat sulok ng aming buhay, naway maging makulay ang aming mga karanasan at sa bawat pagsubok, maramdaman namin ang iyong pagmamahal na nag-uudyok sa amin na lumaban. Sa lahat ng ito, aming Diyos, kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong walang hangang pagmamahal at kapangyarihan. Sa mga pagkakataong kami ay tila nag-iisa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay hindi kailanman umaalis sa aming tabi. Sa mga sandaling kami ay nahihirapan, naway makita namin ang iyong liwanag na nagdadala ng pag-asa at kalakasan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay magpapatuloy na lumakad sa landas ng katuwiran na may tiwala at pananampalataya sa iyo. Sa iyong ngalan, kami ay nagdarasal, umaasa sa mga biyayang iyong ipagkakaloob. Amen. Uma vez na vida, todos nós enfrentamos desafios e dificuldades. É nesses momentos que buscamos refúgio e proteção, não apenas em nossas próprias forças, mas também em algo maior do que nós mesmos. O que aprendemos hoje é que a oração é uma poderosa ferramenta que nos conecta com o divino. Quando nos voltamos para Deus, encontramos segurança e esperança, mesmo nas tempestades mais intensas da vida. A reflexão de hoje nos lembrou da importância de buscar abrigo e conforto em nossa fé. Não importa quão sombrias as nuvens possam parecer, sempre há uma luz que brilha através delas. É nessa luz que encontramos a promessa de proteção e bênção. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, e Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos acolher em seus braços amorosos. Se você se sentiu tocado pela mensagem de hoje, eu encorajo você a compartilhar essa experiência. Fale sobre isso com amigos e familiares, porque a fé é algo que se multiplica quando é compartilhada. Ao contar sua história, você pode inspirar outros a buscar essa mesma proteção e conforto que encontramos em Deus. Não subestime o poder das suas palavras.
Elas podem ser a chave que abre a porta da fé para alguém que está precisando. Além disso, lembre-se de que a oração não é apenas um ato individual, mas também uma prática comunitária. Unir-se em oração com outros fortalece nossa fé e nos encoraja em nossa jornada. Considere participar de um grupo de oração ou comunitário onde você pode compartilhar suas preocupações e alegrias. Juntos, podemos levar nossas necessidades e agradecimentos ao Senhor, sabendo que Ele ouve cada uma de nossas súplicas. Não devemos esquecer que a proteção divina não significa que não enfrentaremos dificuldades. Em vez disso, significa que não estamos sozinhos em nossas lutas. Temos um Deus que nos sustenta, que nos guia e que nos fortalece. Quando enfrentamos desafios, podemos ter a certeza de que Ele está conosco, nos dando coragem e sabedoria para superar cada obstáculo. Ao final deste devocional, convido você a refletir sobre sua própria vida. Quais são as áreas em que você precisa de proteção e bênção? Quais são as preocupações que têm pesado em seu coração? Leve tudo isso a Deus em oração, confiante de que Ele está atento a cada uma de suas necessidades. Lembre-se de que não importa quão difícil seja a situação, Deus tem o poder de transformar até mesmo as circunstâncias mais desafiadoras em oportunidades para o crescimento e a renovação. E por fim, quero lembrar a você que a gratidão é uma parte essencial da vida cristã. Ao longo do dia, reserve um momento para agradecer a Deus por suas bênçãos. Agradeça por sua proteção, por sua presença constante e por cada pequena vitória em sua vida. Quando cultivamos um coração grato, nossa perspectiva muda e somos capazes de ver a mão de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Caminhemos juntos nessa jornada de fé, buscando sempre a proteção e a bênção que vem do alto. Que possamos ser luz uns para os outros, apoiando-nos e encorajando-nos em cada passo do caminho. Que Deus abençoe sua vida ricamente e que você experimente a paz e a segurança que somente Ele pode oferecer. Fique firme na fé, pois grandes coisas estão por vir.